has a purpose for our being here on earth. In His image we're created to express His rule on earth. But man fell to Satan's tempting, thus God's goal was hid from view. Still our God will have His kingdom, for His Son will see it through. Magandang umaga, mga kaibigan, mga kapatid, lahat na naanyayahan. Sa umagang ito, muli tayo nagkita-kita, magkarinigan tungkol ito sa Ebanghelyo na Amen. ginaganap natin tuwing Sabado ng umaga. Purihin ang Panginoon. Amen. Amen. Brother Mark? Yes po. Sa umagang ito, salamat sa pagkakataon at tayo nagkita-kita muli upang makatanggap muli ng pagpapala mula sa Panginoon. Pero bago po tayo magsimula, sama-sama po nating awitin yung hymno na Never Forget That It's God Who Created You. Awitin po natin to habang nakikita po natin sa ating screen. Amen. Never forget that it's God who created you. Never forget He's a wonderful God. Never forget that it's God who created you. Wonderful, wonderful Creator God. Never forget that it's God who created you. Never forget He's a wonderful God. Never forget that it's God who created you. Wonderful, wonderful Creator God. Amen. Isang nakakagalak na umaga yung inawit natin. Kasi nakalagay dito sa ating inawit, never forget that it God who created you. Tayo mga tao ay nilalang ng Diyos. Kaya, Yes. Brother Pastor, ano po ba ang inaantay natin sa umagang ito? Amen. Amen. Tama, Brother Mark. Mabuti, bago tayo magpatuloy, mga kaibigan, mga kapatid, ating munang i-introduce si Brother Freddy Valdez upang pangunahan tayo sa panalangin. Amen. Purihin. Amen. Amen. Purihin ng Panginoon. Ngayong araw po mga kapatid ay samahan niyo po ako para sa isang maikling panalangin upang umpisahan ang ating lingguang ebanghelyo ngayon. At ang panalangin na ito mga kapatid, nawa ay maging inyong panalangin din. Amen. Oh, Panginoong Jesus. Oh, Panginoong Jesus. Oh, Panginoong Jesus. Salamat Panginoon sa umaga na ito. Muli ay nagkaroon kami ng pagkakataon pang makapakinig sa lingguang pag-ebanghelyo ngayon. Panginoon, nawa buksan mo ang mga mata ng bawat isa sa amin. Buksan mo rin ang aming tainga pang marinig namin ang iyong pagsasalita ngayon. At Panginoon, nawa ay ikaw din ay magliwanag sa bawat isa sa amin pang makita namin na kami, ikaw mismo ang aming pinagmulan, na ikaw ang pinagmulan ng lahat ng bagay, at ikaw rin, Panginoon, ang dahilan kung bakit kami umiiral dito sa mundo. O nawa, Panginoon, ay ngayong umaga ay maging kaisa kami sa iyo, at mas lalo ka naming makilala pa ngayon. O Panginoong Jesus, purihin ka. Amen. Amen. Mga kapatid, mga kaibigan, salamat sa ating panalangin. At Amen. bago tayo magpatuloy, Brother Mark, Amen. ano ba ang natamasa mo ng ebanghelyo natin ng Sabado? Opo, Brother Nestor, alam niyo po na nabigyan linaw ako doon sa mga sinabi ng mga kapatid. At maraming nga tao nagtatanong kung talaga bang ligtas na sila. At madalas, dumidepende sila sa kanilang damdamin. Ngunit sabi sa Biblia, ito'y katibayan natin na panlabas na kung saan tayo ay ligtas na. So meron na tayong katiyakan. Ngunit hindi lamang yon.
Binanggit din sa aklat ng Roma na yung Espiritu ng Diyos ay sumasaksi kasama ng ating Espiritu ngayon. Kaya ngayon, Amen. ang Espiritu ng Diyos at ang Espiritu natin mga tao ay naging isa na upang meron tayong katibayan sa panlabas at panloob na tayo ay ligtas na. Amen. Amen. Brother Nestor? Yes, purihin ang Panginoon. Totoo nga yan, brother. At alam nyo ba, mga kaibigan, mga kapatid, bukod doon, ngayong umaga, napakaganda pa rin ang ating tatalakayin. Alam mo bang titulo? Galing ba sa evolusyon ng tao? Okay? Ngayon, ito ay matutunghayan natin at may ipapaliwanag sa atin ng ating tatlong kapatid na sina Brother Ronald Trasona, at ang pangalawa si Brother Christian Era, at saka ang pangatlo si Brother Joel Atencio. So, pakikinggan natin sila, mga kaibigan, mga kapatid. Amen. 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 Mga kaibigan, mga kapatid, magandang umaga sa ating lahat. At nandito tayo muli para makinig ng mabuting balita. Yung ebanghelyo natin ngayong umaga ay galing ba sa ebolusyon ng tao? Kaya mga kaibigan, hinggil sa ebolusyon, maunawaan natin na sinasabi ng teorya ng ebolusyon, may labanan para mabuhay sa pagitan ng may buhay. Mabubuhay ang kayang makibagay habang mamamatay ang hindi. Kumbaga, sa teorya ng ebolusyon, binabanggit dito na yung ugnayan ng buhay dito sa mundo. Mula sa mababang uri ng buhay katulad ng mga halaman, tapos yung mga hayop, yung mga ibon na lumilipad, yung mga lumalangoy sa tubig, sa dagat, at sa buhay ng tao. Kaya sa teorya ng evolusyon, makikita natin na yung isang bagay, isang uri ng buhay, siya ay mag-i-evolve sa isang uri pa ng buhay. Kumbaga, pinapakita dito na respetuhin ang bawat buhay sa teorya ng evolusyon, kasi hindi daw natin alam, baka isang araw ang buhay natin ay maging ganung uring buhay. Gayunpaman, ang teorya ng evolusyon na discovery natin na hindi ito ipinapaliwanag kung paanong nagkakaroon sa sansinukob ng tinatawag na inorganic molecule, no, na kung saan yung makabuo ng inorganic molecule ng isang single cell organism para yung isang unggoy ay magiging tao. Kumbaga sa evolusyon, kunwari, yung butiki sa paglipas ng ilang panahon, ilang libong taon o ilang milyong taon, siya ay nagiging buaya. O di kaya yung iba pang mga form ng mga hayop na nag-i-evolve, no? Katulad ng unggoy na paglipas ng panahon, siya ay nagiging tao. Kaya dito makikita natin na mula sa wala, no, na nakahanay ang teorya ng evolusyon ni Darwin sa evolusyon ng pag-iral ng mga buhay. Gayunpaman, sa pag-aaral, hindi talaga napapatunayan na ganon yung nangyayari. Ngayon, sa Biblia, no, sa pasimula, makita natin na sa Genesis, binanggit doon na nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Tapos nilikha din ng Diyos yung mga halaman, yung mga hayop, yung mga ibon na lumilipad, yung mga isda, gayon din ang tao. Kaya sa paglikha ng Diyos, ang tao ay napaka-espesyal para sa Diyos. Ginawa ng Diyos ang tao ng mayroong tatlong bahagi. Sa 1 Thessalonians 5:23 binanggit doon na
yung katawan, kaluluwa, at espiritu. Hindi may papaliwanag ng teorya ng evolusyon kung bakit mayroong budhi ang tao, bakit mayroong espiritu ang tao, bakit may kaluluwa ang tao, pag nag-iisip ang tao, pag umiibig ang tao. Hindi ito kayang maipaliwanag ng evolusyon. Ngunit sa Biblia, naipapaliwanag ito sa atin ng malinaw. Kaya makikita natin na nung nilikha ng Diyos, no, ang langit at ang lupa, at nilikha ng Diyos ang tao, sabi niya, at ang tao ay magkaroon sila ng kapamahalaan sa lahat ng mga nilikha, no, mula sa halaman, sa mga hayop, sa mga ibon, sa lumalangoy sa tubig, sa dagat, no, binigyan ng kapamahalaan ng Diyos. At ang tao, nung nilikha ng Diyos, tayo nilikha ayon sa larawan at sa wangis ng Diyos, no. Kaya, hallelujah, napaka-espesyal nating mga tao. Ngayon, ngunit sa evolusyon, sa teorya ng evolusyon, ipinapaliwanag lang dito na, kumbaga, ang mga tao, sila'y nagsisimula din sa isang uri ng buhay, mababang buhay, hanggang sa buhay ng isang hayop at nagiging katulad ng unggoy at nagiging tao. Ngunit sa ganung uri ng teorya, parang mahirap intindihin at depende yun sa tao kung paano niya pinaniniwalaan yung ganong uri ng paniniwala. Kumbaga, pag ang tao naniniwala sa ganong paniniwala, siya ay nalinlang, no? Or maaring ang ating mga ninuno nalinlang sa ganong uri ng pag-iisip. Ngunit pag binasa natin ang Biblia, iba ang sinasabi ng Biblia kung tayong mga tao, bakit tayo nagsisiiral. Nagsisiiral tayo dahil ginawa tayo ng Diyos, at ang Diyos mayroon siyang plano para sa ating mga tao. At sa plano ng Diyos, ang sentro ay ang mga tao, no? Kumbaga, makikita natin kung bakit nilikha tayong mga tao, dahil gusto ng Diyos na maisagawa yung kanyang walang hanggang layunin, yung kanyang ekonomiya tungo sa ating mga tao. Kaya yung bagay ng evolusyon ay kumbaga ito'y isang pag-iisip, isang katha, no? Isang kurukurong pag-iisip na mula sa kaisipan ng tao, mula sa paniniwala ng tao na ang tao ay sadyang umiiral lang dahil sa bagay ng evolusyon. Ngunit, kaawaan yung ganong uri ng tao, kaawaan siya ng Panginoon na mabigyan siya ng liwanag, na ang Ebanghelyo ay sumisilay sa kanya na makita din ng taong yaon na ang tao ay hindi nanggaling sa unggoy, kundi tayong mga tao ay ginawa tayo ng Diyos. Kahit sa Psalms sa Psalm nabanggit doon sa Psalms 104 verse 5 to 9 na yung Diyos create niya lahat ng bagay, no? Kasama na ang araw, buwan, bituin. Kumbaga, yung araw para magliwanag sa umaga, yung buwan para magliwanag sa gabi, at yung bituin para magliwanag sa kadiliman sa gabi, no? Kaya ang paglikha ng Diyos sa buong sansinukob ay ito'y ayon sa kapangyarihan ng Diyos. Amen. Ngunit ang teorya ng evolusyon walang kakayahan para baguhin ang sitwasyon ng sansinukob, no? Kundi tangi lamang ang Diyos ang mayroong kapangyarihan para isaayos ang lahat ng mga bagay. Kaya purihin ang Panginoon na ngayon nalaman natin na tayong mga tao ay hindi nagmula sa unggoy. No, yung mga hayop ngayon na nagsiiral ay hindi nagmula sa evolusyon ng mga selula, no, na nabuo at ito'y nagsiiral. Ganon din ang mga halaman. Kaya salamat sa Panginoon na ngayon nakita natin na
Lahat ng bagay na nagsisiiral dito sa mundo, ito ay ginawa ng Diyos. Amen. Purihin ang Panginoon. Amen. Amen. Salamat sa mayamang salamuha, Brother Ronald. Isang mapagpalang umaga sa ating mga kaibigan, mga kapatid. Sa pagpapatuloy naman po ay talagang kamangha-mangha ang paglikha ng Diyos sa tao at maging sa mga nilalang sa himpapawid, ang mga ibon, mga nilalang sa dagat. Sa katunayan, hindi pa rin talaga na-explore ng tao ang kabuuan ng karagatan. Dahil sa lalim at lawak ng karagatan sa mundo, ay marami pa ring mga bagong species ang natutuklasan. Gusto kong ipunto na sinasabi sa atin ng siyensya na yung mga nabubuhay na nilalang sa tubig ay ang pinakanauna o mas matanda sa lahat ng mga hayop. Ngunit, kung lalapit naman po tayo, mga kaibigan, mga kapatid, sa salita ng Diyos, ay mas mabubuksan po tayo. Mas malalaman natin ang paglalang ng Diyos. Sa Genesis 1:20, sinasabi po ng Panginoon na sinabi ng Diyos, hayaang bumukal mula sa tubig ang maraming nilalang na may buhay at magsilipad ang mga ibon sa ibabaw ng lupa sa kalawakan ng langit. Kaya nilikha rin ng Diyos sa Genesis 1:21 ang mga dambuhala sa dagat at ang bawat nilalang na may buhay na gumagalaw na ibinukal ng tubig ayon sa kanya-kanyang uri at ang lahat ng ibong may pakpak ayon sa kanya-kanyang uri at nakita ng Diyos na ito ay mabuti. Amen. Makita po natin na sa mga verses na ito na unang nilalang ng Diyos ang mga animals o mga nilalang sa himpapawid, mga ibon. At ito ay sinusuportahan din ng bersikulo sa Genesis 2:19. Kaya't mula sa lupa ay nilalang ng Panginoong Diyos ang lahat ng hayop sa parang at ang lahat ng ibon sa himpapawid. Amen. Makita po natin dito na nilalang ng Diyos ang ibon mula sa lupa. Amen. Salamat sa Panginoon dahil malinaw na pinapakita sa atin na meron talagang pagkakaiba ang sinasabi ng siyensya o ng agham. Bagaman pinatunayan ng agham ng mga salitang ito, naniniwala po tayo na kailangan natin pa rin ng pananampalataya. Kahit na wala pang agham ay naisulat na ang mga salita sa Biblia. Amen. Kaya sa punto namang ito ay makikita natin na may Diyos na gumawa ng tao at ginawa naman niya ang tao na ayon sa kanyang larawan at wangis. Sa Genesis 1:26 po, sinasabi ng Panginoon na lalangin natin ang tao sa ating larawan ayon sa ating wangis at magkaroon sila ng pamahala sa mga isda, sa dagat, sa mga ibon, sa himpapawid, sa mga hayop, sa buong lupa, at sa bawat gumagapang sa ibabaw ng lupa. Amen. Tayong mga tao ay napaka-espesyal sapagkat tayo ay kawangis ng Diyos upang maihayag ang Diyos sa bawat isa sa atin. Alam niyo po mga kaibigan, mga kapatid, na napaka-accurate ng salita ng Panginoon. Sa lahat dahil makita natin dito na walang nangyaring evolusyon. Dahil kung susuriin natin, diba, yung mga halaman, hindi naman sila nagiging puno dahil walang evolusyon na nagaganap. At ganoon din, yung mga puno ay hindi maaari at hindi siya nagiging halaman. Salamat sa Panginoon dahil napaka-available po ng kanyang mga salitain. Napakalinaw sa Biblia na kung saan
Kailangan lamang natin na maging bukas sa Panginoon. Kailangan nating makipag-ugnay sa Kanya sa ating paglapit sa Kanyang mga salita upang maging bukas sa atin ang Biblia. Salamat sa Kanya at ang Biblia ay ang isang libro rin na kung saan matutugunan nito ang ating present situation o present condition natin sapagkat ang Biblia rin ay ang libro ng kasalukuyan. Amen. Kaya kung masasagot ng Biblia ang ating mga katanungan sa present age, kailangan lamang natin na lumapit sa salita. Hindi na natin kailangan na maniwala sa mga walang basihang mga teorya na kasulukuyan pa rin pinag-aaralan. Kaya salamat sa Panginoon dahil kailangan lamang natin maging bukas sa Panginoon sa pamamagitan ng ating pananampalataya na ang lahat ng Kanyang sinulat ay talagang accurate. Kaya kailangan lamang natin na maging bukas sa Panginoon at sumampalataya sa ating dakilang manlilikha. Kaya ipagpapatuloy rin po ni Brother Joel ang mensahe. Amen. Salamat, Brother Christian. At sa mensaheng ito ay napakalinaw na nakita natin sa mga bersikulong na nabanggit. At naway ang mga ating kaibigan, mga kapatid ay maliwanagan sa bagay na kung galing nga ba sa evolusyon ng tao. Well, malinaw na sinabi sa Genesis chapter 1 verse 26, "And God said, let us make man in our image according to our likeness." Dito nga na sa bersikulong ito makita natin na nagkaroon ng conference ang Triune God. Dito makita natin sa paglikha ng Diyos sa tao ay napaka-special. Alam natin na matapos niyang likhain ang lahat ng bagay, lalo na ang mga hayop sa impapawid, sa lupa at sa dagat, ay hindi niya nakita ang kanyang sarili para sa kanyang kahayagan dahil nga ang paglikha niya ay niya sa hayop ay may dalawang bahagi lamang, kaluluwa at ang katawan. Ngunit makita natin na sinabi ng Biblia dito sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 23, "And God said, and the God of peace himself sanctify you wholly, and may your spirit and soul and body be preserved complete." Praise the Lord. So dito, ang tao ay nilikha na may tatlong bahagi: katawan, kaluluwa at spirito. Sa anong layunin? Dahil ang Diyos ay espiritu. Yan ay sinabi niya sa John chapter 4 verse 24. God is spirit, and those who worship Him must worship in spirit and in truthfulness. Praise the Lord. So dito mga kaibigan, sa paksa natin na matibay na nakita natin na nakatala sa salita ng Diyos na ang tao ay nilikha niya ayon sa kanyang larawan at sa kanyang wangis para sa kanyang kahayagan dito sa lupa. I think there's no other reason why God created man. That's the only purpose why man is existing now. Bakit tayo nabubuhay? Because God wants us to be His expression. Kaya binigay niya yung dominion and authority sa tao over all things. Dahil tayo ang nilikha ng Diyos na may mataas na antas. Dahil nga tayo ay may espiritu. Now, nais ng Panginoon ay pumasok sa atin. Sinabi sa 1 Corinthians chapter 15 verse 45, the last Adam became a life-giving spirit. So now, Christ is the spirit that is ready to enter into our spirit. Now, in what way? By opening our heart, by opening our mouth, confessing that He is our Lord, calling upon His name. And He will befill us, and siya ay pupunuan niya tayo, tutustusan niya tayo, at siya ay ating magiging nilalaman, at siya ngayon ang ating magiging kahayagan. Sabi nga, the Lord came as the bread of life.
So we need to eat Him. The more we eat Him, the more we live of Him. So itong bagay na ito, mga kaibigan, mga kapatid, na sa paglikha ng Diyos sa tao, ay ninais niya na maparami ang kanyang kahayagan, mapalawak, mapalaki ang kanyang kahayagan. Kaya nga't yung buhay niya ito ay dumadaloy sa bawat isa sa atin. Dahil ang Diyos natin ay ang nagtutustos na Diyos. Ang Diyos natin ay ang namamahaging buhay na Diyos sa ating espiritu ngayon. Kaya nga't mga kaibigan, mga kapatid, sa mga nabigay na mensahe, na isalita ng ating mga kapatid, ang kinakailangan lang na tayo ngayon ay magbukas sa Kanya. Tayo ngayon ay bumaling sa Kanya. Na tayo ay nilikha ayon sa Kanyang wangis at larawan. Hindi tayo nilikha sa anumang bagay. Hindi tayo nilikha na merong ibang pattern. Ang pattern lamang ay ang Diyos. Kaya tayo ay mga God's kind. Tayo ay kauri ng Diyos dahil mayroon na tayong buhay ng Diyos sa loob natin. Mga kaibigan, samahan niyo ako sa maikli kong panalangin at ariin niyo itong panalangin din. Salamat, Panginoong Jesus. Salamat sa paglikha mo sa amin. Kami nga ay nilikha mo ayon sa iyong wangis at larawan. Kami ay may espiritu upang ikaw ay aming tanggapin bilang ang espiritu. At ito ay aming maihayag sa aming kaluluwa at sa aming katawan. Salamat, Panginoong Yesus, sa iyong habag at awa na binuksan mo ang aming kaisipan sa bagay na ito. Na ang tao ay iyong nilikha. Na ang tao ay hindi galing sa anumang kaalaman, sa anumang bagay na hindi ayon sa iyong salita. Panginoon, nilikha mo kami ayon sa iyong layunin na ninais mo na maibahagi ang iyong sarili sa amin. Dahil ikaw nga ang buhay, ikaw ang aming pagkain, ikaw ang aming tinatamasa ngayon. Sa magitan ng pagkain namin sa iyong mga salita, ikaw ay aming maging nilalaman, aming maging elemento, ikaw ay aming maihahayag. Salamat sa iyo, Panginoong Yesus. Amen. Salamat sa tatlong kapatid. Amen. Kapatid na nagsalita, no, malinaw sa umpisa pa lang. Malinaw pinapakita sa atin ng Biblia. Amen. Nang sa pasimula, nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. At Amen. nilikha niya ito sa sarili niyang larawan. Amen. Ipinakikita din ng Biblia na may tatlong bahagi ang tao. Espiritu, kaluluwa at katawan. Amen. Meron din siyang buto sa espiritual na bahagi ng tao. Amen. Hindi pa na ipapaliwanag, no? At patuloy na nabibigo kung ipaliwanag ng teorya ng evolusyon ang simpleng tanong. Ang tanong na ito ay paano nabubuo ang buti at espiritualidad mula sa mga selula. Brother Mike? Yes po. Amen. Sa pagkakataong ito, may kapatid na magbibigay ng kanilang patotoo hingil sa ating paksa sa umagang ito. Narito po si Brother Noah at si Brother Eric. Pakinggan po natin sila, mga kaibigan. Did man come out of evolution? In Genesis 1:27, man was created by God. Man did not evolve from a lower class of animal. The word creation, as we have mentioned, means the making of something out of nothing. It is a special work of God and not a natural process of evolution. What then is the meaning of creation? According to Ephesians 1:5 and 9, the motive of God's original creation was his desire and purpose. God carried out the original creation to fulfill his desire and to satisfy his pleasure. If we pay attention to the record of Genesis 1, we can see that God's restoration with his further creation was accomplished in 6 days. These 6 days were not for God's original creation. God's original creation was accomplished in Genesis chapter 1, verse 1. After creation, there was a great change which occurred somewhere in chapter 1, verse 2. And God came in to judge the universe. After that judgment, there was a long period of time. Then God came in to restore and to have some further creation.
This restoration with its further creation was accomplished in 6 days. On the third day, the land had emerged out of the water, but there was no vegetation. So God came in to adorn it. In Genesis 1, verses 11 through 13, God ordered each type of vegetation, the trees, the grass, and vegetables, to yield seed after its kind. Grass cannot change into a tree. Neither can one tree change into another kind of tree. On the fifth day, aquatic life and birds were all after their kinds. In Genesis 1:26 and 25, in Genesis 1:24 and 25. On the sixth day, the beasts, cattle, and creeping things were also after their kind. Every creature is after this kind. The Bible does not tell us how these kinds were classified. Yet the words after this kind is sufficient proof that in those days, every creature was of a different kind. Since God has said that everything was after his kind, the boundary of each kind was set by God. There's absolutely no possibility for one kind to evolve into another kind. Plants cannot change into animals. Even one kind of plant cannot change into another kind of plant. Neither one kind of animal can change into another kind of animal. We thank God that his words are clear and easy to understand. He said, each after this kind, and all around us, we see all animals and plants behaving according to this kind. Formerly, evolutionists said that man's ancestors were some sort of animal many thousands of years ago. Now they tell us after many more thousands of years, our descendants will be formless, animals without fingers or toes. They are talking things that belong to many thousands of years ago, or many thousands of years in the future. Things we will never see or be able to hold up for questioning. Our Bible is a book of the present. At present, all creatures multiply after their own kind. The Bible does not make irresponsible statements. Thank you, Brother Eric. So to move on, another point in the creation of man is that God created man with the Spirit. Ang tao ay may espiritu. It says in Genesis 2:7 that God formed man from the dust of the earth. No doubt this refers to man's body as a framework of man's being. We do have a body formed from dust. Science tells us that our body is just a composition of the elements of the earth. Just like dust. Whatever is in the dust is in our body. However, this is not all in God's creation of man. After man formed a body for man, God breathed the breath of life into man's nostrils. Dust does not have any life, but the breath of God has life. Therefore, God's breath is the breath of life. In Genesis 2:7, the word for breath in Hebrew is neshama. It is used also in Proverbs 20:27, which says, "The spirit of man is the lamp of Jehovah." This indicates that the very breath of life breathed into man's body became man's spirit. This is confirmed by Job 32:8, which says, "There is a spirit in man, and the breath of the Almighty gives them understanding." In this verse, the spirit of man and the breath of the Almighty are in opposition or parallel. Indicating that the spirit of man and the breath of God are one. The spirit of man is the breath of God,
and the breath of God is man's spirit. God not only formed a body to be the frame of man, but he also produced a spirit to be the very inner organ within man. God has prepared a stomach in our physical body. The stomach is a physical organ for us to receive, digest, and assimilate food. In a similar way, God produced an inner organ, that is our spirit, for us to use to contact God. This corresponds with the Lord's word in John chapter 4 verse 24, that God is spirit, and those who worship him must worship in spirit and truthfulness. Only spirit can contact spirit. Only spirit can worship spirit. God is spirit, and we have a spirit so that we can worship and contact God. If we stay away from our spirit and remain in our mind, the more we think, the more we consider, the more we will feel that there is no God. But if we turn to our spirit, in the inmost part of our being, we will spontaneously worship God, saying, God, I thank you. To attempt to prove God in our mind is like trying to smell a fragrance by using our eyes. Our eyes simply cannot smell the fragrance. Therefore, to us there is no fragrance, because we cannot see it. However, if we would cease trying to use our eyes and instead use our nose, we would surely smell the fragrance. God is spirit, and he prepared for us a spirit so that we can worship him, contact him, and receive him, and even contain him as our life and our everything. We Christians are no longer persons without God. Today we have God in our spirit. Hallelujah. Therefore we are not lifeless, but are lively, full of life. We are organic. In this organic life, God and we and God have become one. We need to realize how important and crucial our spirit is. The spirit of man is ranked with the heavens and the earth in the Holy Word. In Zechariah 12:1, the prophet Zechariah says that God stretches forth the heavens and lays the foundations of the earth and forms the spirit of man within him. According to this verse, three things in the universe are crucial: the heavens, the earth, and our spirit. The heavens are for the earth. The earth is for man to exist, and the spirit of man is for God, to worship God, to be regenerated by God, and to be joined to God, so that man may walk and live in the organic union with God. Hallelujah! Praise the Lord! Amen, brothers. Amen. Titignan natin mabuti ang teorya ng evolusyon. Amen. Madidiscover natin hindi ito at ipinapaliwanag kung paano nagkaroon ng sansinuman ng inorganic molecules mula sa wala. Amen. Ay ito mapatunayan kung nagbabanggaan sa kaguluhan ang inorganic molecules para makabuo ng single cell organism. Ni mapatunayan kung paano naging tao ang mga unggoy. Amen. Dahil dito, hinggil sa pinanggalingan at evolusyon ng buhay, maaring pag-usapan ang pahayag sa Biblia na nilikha ng Diyos sa lahat ng bagay mula sa wala. Purihin ng Panginoon. No, sa kahanan ng istorya ni Darwin, sa evolusyon, sa pag-iral ng may buhay. Brother Mike? Amen. Yes. Kaya nga, Brother Nestor, alam niyo po ba na sa paniniwalang ito, marami ang tao ang nakatanggap ng ganitong pananaw sa buhay na inaakala nila na ang tao ay nanggaling sa unggoy or naniniwala sa evolusyon na nangyayari. Meron pa nga, di ba, kung minsan na iniisip nila na kapag namatay sila,
sa susunod na buhay, gusto nilang maging bulaklak, paru-paro. Isa rin itong bahagi na kung saan nadaraya ay yung tao. Pero malinaw na sinasabi sa Biblia kung saan tayo nanggaling. At ang ibig sabihin nito, merong isang naglikha sa lahat ng narito ngayon. Hindi tulad ng evolusyon na sinasabi sa atin na kathalang at walang katibayan o katunayan na tayo nga ay nanggaling sa unggoy. At liban pa doon, maraming tao ang nagkaroon ng pananaw. Maski yung mga estudyante, kung minsan itinuturo sa kanila to na sila ay nanggaling sa unggoy. Pero kung bibigyan pansin po natin yung ating paligid at makikita natin yung mga nangyayari na bakit ganon? Kung tayo ay nanggaling sa unggoy, edi sana ang unggoy sa panahon natin ngayon ay wala na. Or pwede natin sabihin din na maniniwala ka ba na ikaw ay nanggaling sa unggoy na sila yung pinag-aaralan, ikinukulong? Kaya kung ganun lamang, nakakalungkot na hindi nila alam ang kakahulugan ng kanilang buhay. Tama po ba ka, Brother Nestor? Tama, brother. Amen. Oo nga eh. Alam mo, Brother Mark, sinabi ng aklat ng Genesis sa Biblia, Amen. nang pagkula, nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Amen. At nilalang ng Diyos ang tao. Nilalang ng Diyos ang tao. Ayon sa kanyang sariling Yes, sila ay nilalang, lalaki at babae. Amen. Sinabi rin niya sa Ebanghelyo ni Juan na ang lahat ng bagay ay umiral sa pamamagitan niya. At walang anumang bagay na umiral na napairal. Amen. Pinakita ng lahat ng ito ng mga tao at mga unggoy man ay nilikha ayon sa kanilang uri. Amen. Uri ng tao, uri ng unggoy, uri ng halaman, uri ng isda, kanya-kanya. Kaya higit sa lahat, may katiyakan ipinayag ng Biblia na ang tao ay namumukod tanging nilikha ng Diyos. Na nilalang sa kanyang sariling larawan, sa kanyang at uri para sa kanyang layunin. Brother Mark. Amen. Yes. Kaya mga kaibigan, ang inyong konsepto ay maling-mali. Hindi po kayo nanggaling sa unggoy. At kung sasabihin ko na tignan niyo yung sarili niyo sa salamin, papayag ba kayo na tawagin na isang unggoy? Kaya mga kaibigan, tayong mga tao ay mahalaga sa mata ng Diyos. Dahil meron tayong espesyal na pagkakalalang na kung saan tayo ay nilalang sa larawan at wangis ng Diyos. Na ang ibig sabihin, meron tayong pagkakatulad sa Diyos. Sapagkat kung titignan natin, gaya tayo ng isang guwantes na kung saan nilalang sa larawan at wangis ng kamay. Tama. Pero mga kaibigan, ang layunin ng guwantes ay ang taglayin ng kamay. Ganon din naman tayong mga tao. Nilalang tayo sa larawan at wangis ng Diyos upang taglayin natin yung Diyos. Kaya mga kaibigan, hindi po tayo nanggaling sa unggoy. Tayo ay nilalang ng Diyos. At sa pagkakalalang niya, napaka-espesyal nating tao dahil tayo ay kanyang nilalang sa larawan at wangis. Dapat maging masaya tayo. Kaibigan, dapat maging masaya ka sa pagkakataong ito na nadidinig mo. Dahil itong teoryang ito ay tinatapos na sa oras na ito upang tanggalin na sa atin. At makita natin yung plano ng Diyos ay ang plano ng Diyos na mas mainam pa sa teoryang ito. Kaya pagkakataong ito, maaari mong matanggap ang Diyos mismo. Brother Nestor, paano nga ba nila matataglay ang Diyos sa pagkakataong ito? Yan, magandang tanong mo, brother. Lalo na sa ating mga kaibigan. Amen. Ating mga Kristiyano yung ating napagdaanan. Amen. Ganyan yung katanungan nun. Paano namin na natanggap ang Panginoon? Amen. Kaya mga kaibigan, din naman sa oras na ito, sa ating Ebanghelyo, pagkakataon na narinig ang Ebanghelyo at paano tanggapin ang Panginoong Yesus. Amen. Unang-una, nasabi ng ating mga speaker, di ba 3 bahagi yung tao? Amen. No? Okay.
ang espiritu, ang kaluluwa, ang katawan. Amen. Bilang ang tao ay nilikha na mayroong espiritu, tangi Amen. lamang ang espiritu ang makakatanggap sa buhay ng Diyos. Hindi Amen. maging ating kaluluwa. Pero yung pinakamalalim, ang espiritu ang tumatanggap sa Diyos. Alam mo ba, Amen. sabi mismo ng Biblia, tumawag ka sa pangalan ng Panginoong Yesus, ikaw ay maliligtas. Kaya napakasarap, kaibigan, no? Tanggapin natin ang ating tagapagligtas na walang iba kundi ang Panginoong Hesus Kristo sa ating Amen. espiritu. Mula sa ating espiritu, kapag ating natanggap, ito ay lumalaganap hanggang sa ating kaluluwa at maging sa ating katawan. Amen. Natin tanggapin ang Panginoon sa ating espiritu. Purihin ang Amen. Panginoon. Yes. Oo, Brother Nestor, tinataglay natin ang Diyos sa ating espiritu. Sa mga kaibigan na nadidinig to, na sinambit yung pangalan ng Panginoon na may pananampalataya, nung tawagin nyo ang kanyang pangalan, yung Diyos ay pumasok na sa atin. Kaya ngayon, tayo ay maisisilang ng espiritu. Yes. Kaya sa oras na ito, mga kaibigan, meron po tayong video clip na panonoodin upang magkaroon po tayo ng buod para po sa ating pagpupulong na ito. Nawa, nabigyan linaw tayo sa pagkakataong ito na tayo ay para sa layunin ng Diyos at ang ating halaga sa Kanya ay dahil tayo ay nilalang sa Kanyang larawan at wangis. Ngayon po, para po magkaroon po yung mga na-late, makita rin po yung paksa natin. Panoodin po natin yung video clip na ipa-flash po natin sa ating screen. Amen. Amen. Galing ba sa ebolusyon ng tao? Sino mang nakapag-aral o may malalim na pagkaalam hinggil sa ebolusyon ay mauunawaan na sinasabi lang ng teorya ng ebolusyon na may labanan para mabuhay sa pagitan ng mga may buhay. Mabubuhay ang kayang makibagay habang mamamatay ang hindi. Ito ang kautusan ng pagpili ng kalikasan. Nagbabago at umuunlad ang mga may buhay sa pamamagitan ng pagmamana, pag-iiba at pagpili ng kalikasan mula sa mababang antas hanggang sa mataas na antas, mula sa simple hanggang sa komplikado, at nagbabago mula sa kakaunti hanggang sa maraming uri. Kung titingnan nating mabuti ang teorya ng ebolusyon, matidiskubre nating hindi nito ipinapaliwanag kung paanong nagkakaroon ang sansinukob ng inorganic molecules mula sa wala. Hindi nito mapatunayan kung paano nagbabanggaan sa kaguluhan ang inorganic molecules para makabuo ng single-celled organisms. Ni mapatunayan kung paanong naging tao ang mga unggoy. Dahil dito, hinggil sa pinanggalingan at ebolusyon ng buhay, maaring pag-usapan ang pahayag sa Biblia na nilikha ng Diyos ang lahat ng bagay mula sa wala. Nakahanay ang teorya ni Darwin sa ebolusyon ng pag-iral ng mga may buhay. Umpisa pa lang, malinaw nang ipinapakita sa atin ng Biblia na sa pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa at nilikha niya ang tao sa sarili niyang larawan. Ipinapakita rin ng Biblia na may tatlong bahagi ang tao, espiritu, kaluluwa at katawan. Mayroon din siyang budhi na espiritual na bahagi ng tao. Hindi pa na ipapaliwanag at patuloy na nabibigong ipaliwanag ng teorya ng ebolusyon ang isang simpleng tanong. Paano nabubuo ang budhi at espiritualidad mula sa mga selula? Siyempre, lahat naman ay may kalayaang piliing maniwala na ang mga ninuno nila ay mga unggoy sa bundok o yung mga pinaglalaruan sa kulungan o yung mga binibenta sa mga laboratorio para pag-aralan. Pero, pwede rin nating piliing imbestigahan kung may manlilikha ba ang sansinukob. Sa totoo lang, kung may naniniwala talagang galing siya sa unggoy pero sadyang pinagmamalupitan ang mga ninuno niya, isa siyang tulad ng halimaw na walang budhi. Magagamit natin ang namumukod-tanging budhi ng tao para alamin kung may manlilikha ba sa sansinukob. Kung totoo siya, sino siya? Sa ganitong paraan, hindi natin tatanggapin na basta na lang nagkaroon ng inorganic substances mula sa wala o ng mga halimaw na walang budhi ang mga ninuno natin. Sinasabi ng aklat ng Henesis sa Biblia na nang pasimula, nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa at nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan.
Sila'y kanyang nilalang na lalaki at babae. Sinasabi rin ng Ebanghelyo ni Juan, ang lahat ng bagay ay umiral sa pamamagitan niya, at hiwalay sa kanya ay walang anumang bagay na umiral na napairal. Malinaw na ipinakikita ng lahat ng ito na ang mga tao at mga unggoy man ay nilikha ayon sa kani-kanilang sariling uri. Higit sa lahat, may katiyakang ipinahayag ng Biblia na ang tao ay ang namumukod tanging nilikha ng Diyos na nilalang ayon sa kanyang sariling larawan, wangis at uri para sa kanyang layunin. Amen. So nakita po natin yung maikling video clip at natanto natin kung anong halaga natin at tayo ay para sa plano ng Diyos. Para naman po sa atin sa patuloy na pakikipag-ugnayan at salamuha, maaari niyo po kaming kaugnayin sa mga sumusunod. Ito po yung aming website, churchincaloocan.org. And then kung gusto niyo naman pong bigyan kami ng email, ito po ang aming email, churchincaloocan@gmail.com. At ang ating Facebook na group, The Church in Caloocan. At yung dalawang telepono po, maaari po natin tawagan upang makaugnay niyo rin po kami para sa patuloy na pagsasalamuha. Okay, Brother Nestor? Brother Mark, salamat. Puri ng Panginoon. Tunay nga, no? Dito na natapos yung ating paksa ngayon. Subalit, alam mo ba, Brother Mark, nasa susunod, ito ay parang pagpapatuloy pa rin dahil ang ating paksa sa susunod na ebanghelyo ay ang pagtapon sa luma para sa bago. Amen. Kaya inaanyayahan natin ulit ang ating mga kaibigan na manood at makinig muli sa ating ebanghelyo sa darating na Sabado. Amen. Ngayon, ating pakinggan muli ang ating awitin at pagkatapos nito, ito na rin ang yuhudyat yung ating pagtatapos ng ebanghelyo natin ngayong umaga. Salamat mga kaibigan, mga kapatid. Amen. Yes. At sa oras na ito, bago po tayo magkaroon ng pagpapaalam sa isa't isa, hinihikayat din po namin na sagutan nyo yung response form. Kung maaari po, lalo na yung mga nag-imbita ng mga kapatid. At sa pagkakataon na ito, salamat po sa inyong oras. At nawa, ang Espiritu ng Panginoon ay sumainyo ng masagana. Amen. At ang biyaya ng Panginoon ay sumasa atin. Amen. Praise the Lord.